Hindi naman nagtagal, nakita ni Clara ito nakatayo sa harap ng mesa niya, kahit nanatiling nakayoko sa pagkain niya. Ngayon ka lang kumain? Hindi ka nakakain ng maayos kahapon, plus hindi ka rin nakakain kagabi. It's already 10 in the morning. Hindi ka ba lang nag-breakfast? Parang feeling pa yata nitong manermon sa kanya. Inangat niyang tingin at nginitian ito. Good morning to Adrian, kain tayo. Yun lang ang sinagot niya rito. Umupo ito habang natiling nakatingin sa kanya. Sinikap niyang ipagpatuloy ang pagkain na para bang di apektado na nasa harap niya lamang ito. She's not my girlfriend. Hindi kami nagkabalikan kailanman. Malayong malayo naging sagot nito na magsalita. Natigil sa ere ang pagkain niya at saka tumingin na ulit dito. Okay, thanks for letting me know, at least I wouldn't have to think na kilalantari ko ang boyfriend ng iba. I really would love to stick to my rules to never loving someone who is committed. Kahit matagal din siya nakatira sa ibang bansa, di pa rin siya nagsasalita ng ganon kabulgar. Ngayon lang, dahil gusto niyang isipin ni AJ na wala lang sa kanyang namagitan sa kanila kagabi. Loving? So we're just loving? Parang hindi nito nagustuhan ang salitang ginamit niya. Kinain niya muna ang pagkain nasa kutsara niya at saka sumagot. Loving? Pakikipagsalo. Ano pa bang tawag doon? Isa pa, we badly need that kung ayaw nga nating manigas sa lamig kinabukasan. Tumawa pa siya na mahina na para bang normal lang na eksenang pinag-uusapan nila. Hinigit nito ang hininga habang di pa rin inaalis ang mga mata sa kanya. Where's Hannah, by the way? Naalala pa niyang itanong nang hindi nito kasamang babae. Why do you keep asking me about her? Parang inis na inis ang boses ng binata na ikinagulat niya. Sino bang gusto mong itanong ko sa'yo? Tanungin mo kung ano na ba tayo after na nangyari sa atin kagabi? Or ikaw ang dapat kong tanungin? Ano na nga ba tayo? OMG! Bakit parang nabaliktad ang sitwasyon? Para tong babaeng nakuha niyang pagkabiran at di makamove on hanggat hindi niya sabihan ko ano ang label nila. Si Adrian nga ba talaga ito? Ang certified playboy na hindi naniniwala sa label. Are you serious, Adrian? Ikaw ang pinakahuling lalaking pag-iisipan kong magtatanong ng bagay na yan. May dapat bang itawag sa atin after kagabi? Well, kung gusto mo talaga ng label, then maybe we will consider ours as fling. Matagal tong hindi nagsalita. Hanggang kailan ba tumatagal ang fling para sa'yo? Inikutan niya to ng mga mata. Do we really have to talk about this? Can't we just let it slide? For now, I'm okay being your fling. Seryosong sabi ng binata. Ganun pala yon, kahit fling lang? Kailan talagang pag-usapan din na parang may deal sila or kasunduan na fling nga sila? Akala niya basta nilang yun ganun, yung hindi na dapat pag-usapan pa. Okay, pakibit balikat na sagot niya para lang matigil ito. Alright, so I will expect that you won't be flirting with anyone habang ka-fling mo ko. Expect the same thing from me. Formal na formal pa rin ang mukha ni Clara nang sabihin iyon. Para bang isang business transaction ang pinag-uusapan nila. Kung gano'n ang fling, para rin pala yung boyfriend-girlfriend din? Hindi siya nakasagot dito habang nakatingin lang sa mukha nito. Naghihintay ba talaga to na sagot niya? Do you want us to sign a contract for that? Dugtong tanong pa nito. Bigla siyang nasamed sa tanong na iyon. Hindi niya akalain na mas komplikado pala ang fling kaysa totoong relasyon. Claire? Parang naiinip na sabi ba nito? What do you want me to say? Naguguluhang tanong niya. That you'll be mine and only mine. Adrian darling, I'm sorry kung hindi ako nakasunod agad. Umorder ka na ba ng lunch natin? Napatingin siya kay Hannah na sexy sa suot nitong sleeveless halter dress. Inawakan agad dito sa braso si Adrian kaya't napatayo na rin ang binata. Doon na tayo sa table natin. Oh, nauna ka na palang kumain. Ash, enjoy your food. Kakain na rin kami ni Adrian. Na makaalis namang ito'y saka lamang siya napaismid. May pa-fling-fling ka pang nalalaman. Never flirt with anyone daw. Muntik pa talaga ako mapaniwala uli Adrian. Shete, sabi ng rendahan ng puso eh. Sa kabilang banda, parang hindi siya nawala ng ilang taon nang ilibot yan tingin sa loob ng malaking building ng Dynasty. Pakiramdam niya kahapon lang ng huling beses niyang tumungtong sa Dynasty bago siya lumipad ng London. Ayaw na sana niyang bumalik pa sa lugar na nagpapaalala lamang sa kahibangan niya dati, pero nakausap ng ina niyang samahan niya ito. Dumating na kasi si Mrs. De Luca last week at ngayon ang schedule ng picture ng dalawang nagmamay-ari ng pinakamalaking modeling agency ng Pilipinas. Hindi naman siya makahindi sa ina. Hindi rin niya alam kung paano haharapin ang dating amo, lalo't alam na nito na nagsinungaling sila ng lola niya rito. Nahihiya siyang humarap sa lola ng kambal.
Kakapasok pa lang nila sa building, sinalubong na agad sila nang nakangiting si Adrian. Ngayon lang na ulit ito nakita mula na may mangyari sa kanila sa resort. Todo iwas ang ginawa niya kahit di siya masyado naglalagay sa office nila ng halos 1 linggo. Alam niya kasi laging pupunta doon si Adrian para sa collaboration magazine nila. Ilang beses siyang tinawagan ng binata pero hindi niya sinasagot. Maraming text messages din siyang natatanggap mula rito pero ni isa wala siyang binasa. Binubura niya kaagad. Dalang-dala na talaga siya. Ayaw niyang mahibang muli ang puso lalo pat alam niya na nasa tabi-tabi pa rin si Hana. Good morning! Bati nito sa kanilang dawa pero mas sa kanya nakapagkit ang mga mata nito. Good morning din, iho. Nandiyan na ba ang lola mo? Nakangiting tanong ng ina niya. Yes po, she's waiting upstairs. Diretso na po tayo sa studio because Lola is so excited for her pictorial. Tumawa ang mama niya. Ako din, kinakabahan ako na parang di ko alam. Natatawa pa ring sabi nito. Pangiti-ngiti lang si Clara, hindi na sumasali pa sa usapan. Nagkasama silang tatlo na sumakay ng elevator. Sa kanya tumabi si Adrian. Nagulat na lang siyang bigla na itong hawakan ang isang kamay niya at saka mahigpit yung pinisil. Gustong gusto niyang bawiin yon pero ayaw niyang gumawa ng eksena kaya tinayaan niya na lamang ito. Lumingon siya sa binata at pinandilatan to ng mga mata. Ngumiti lang si Adrian sa kanya na napakatamis. Tsaka bumubuka ang bibig nito na may sinasabi ng walang boses. I miss you. Yun ang mga katagang nabasa niya sa pagbuka ng mga labi ng binata. Ines na ibinaling niya ang tingin sa harap ng elevator. Nakita niya sa gilid ng mga matang napatingin sa kanyang mama niya na para nakikiramdam lamang. Nice seeing you again, Ash. What kept you busy this past few days? Hindi kasi nakikita sa tuwing pupunta ako ng office ninyo. Napapikit si Clara na mariin sa Ines. Kailangan ba talaga tanongin siya nito noon sa harap ng mama niya? Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano ang ina niya tungkol sa kanila ni Adrian. Baka kasi makapag-asawa ulit ito at gumawa ulit ng paraan para pagpilitin sila ng binata. Yeah, I was busy. If may dapat ka na maikonsulta about sa collaboration natin, ang mama ang dapat mong kausapin tungkol doon. Yun lang ang sinabi niya sa binata at napilitan pang bumaling dito. So far, everything is doing great with our collaboration. That's great, maikling sagot niya. Sakto naman bumukas na ang pinto ng elevator. Mabilis binawi niyang kamay bago pa yun makita ng mama niya. Giniya sila ni Adrian patungang studio. Ang nakangiting mukha ni Mrs. De Luca ang agad na sumalubong sa kanila. Kumpara dati, mas naging maganda ang pangatawan nito. Nakatulong sigurong pagretiro nito ng tuluyan at pagpasa ng responsibilidad sa kumpanya sa mga apo nito. I am so happy to welcome both of you here. Nagyakapakan ng dalawa. Kung tititigan, parang di magkaribal ang mga ito sa negosyo. Para pang ang matalik na magkaibigan ng mga ito na ngayon lamang ulit nagkita. Nang kumala si Mrs. De Luca sa yakap sa ina niya, ay sa kanya ito bumaling. Hindi makapaniwala ang tingin ibinigay nito sa kanya. Tinignan nito ang kabuuan niya na hindi naaalis ang ngiti sa mga labi. Clara? Para nagdadalawang isip pa nitong tawagin ang pangalan niya. Ngumiti siya sa matanda. Yes po, Mrs. De Luca. Kiming sagot niya dahil nahihiya pa rin siya sa isiping niloko nila ang mabait na matanda dati. Agad na siyang niyakap nito ng mahigpit. Mas lalo ka pang gumanda, iha. Masayang masaya ako at nagkita tayong muli. Hindi ko akalaing anak ka pala ni Diana. Napayakap na rin siya rito nang nakangiti pa rin. Bigla, sumeryoso ang mukha niya nang tignan niya sa mukha ang matanda. Gusto ko pa sanang humingi ng tawad tungkol sa... Shhh! Kalimutan na natin yon. Matagal na panahon nang lumipas kaya't wag na natin pag-usapan. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mabuti na lang at naisipan ng apo ko makipag-collaborate sa inyo. Gustong gusto kong ideyang ito kaya hindi ako nagdalawang isip na umuwi agad. Tumitig siya sa mukha ng matandang babae. Gusto niyang maiyak sa kabaitan nito. Salamat po. How's your lola? She's perfectly fine. Uuwi na rin siya ng bansa. She's also dying to see you again. Well, we could have another pictorial na kasamang lola mo. Ang mama na niya ang nagsalita. Nanatiling nakatayo lang si Adrian sa tabi nila at nakatingin sa pagdadrama nila. Nasisiyahan to habang pinapanood lamang sila, partikular sa kanya. Wala yata tumbalak tantanan siya ng tingin. Nang sa wakas natapos ng kamustahan nila, pinapunta na ni Adrian ang dalawa sa harap. Sinimulan na nitong kunan ng mga larawan ang dalawa. Kontentong nakaupo lamang siya at pinagmamasdan niya ang mga ito.
Malaya niya namang napagmamasan si Adrian habang besita sa pagkuha ng pictures ng dalawa. Inaamin niya, may nararamdaman pa rin siya sa binata pero hindi niya kayang isugal ulit ang puso dahil ang mga anak niya nakasalalay. Biglang lumingon si Adrian at huling-huli siyang nakatitig dito. Bago pa niya mabawi ang tingin, kinindatan na siya nito. Inirapan niya lang ang binata at saka binaling ng tingin sa mama niya at lola nito na parang tuwang-tuwa naman sa pagmumodel. Nagpa-deliver lang si Adrian ng pagkain na mag-lunch break sila. Masayang nagkukwentuhan ng lahat habang kumakain. Nakikisali na rin siya dahil baka makahalata ang mga ito ng tensyon sa pagitan nila ni Adrian. Nagpahinga lang muna sila saglit bago sinimulan ulit ang pictorial. Nagpaalam muna siya sa mga ito. Pagkalabas niya ng studio, tahimik na naglalakad sa palibot ng building. Nginingitian siya at binabati ng bawat nasa salubong niya. Sinusuklian niya naman ang mga iyon ng ngiti at pagtango. Nakakalungkot lang isipin na nung si Clara pa siya ay parang hangin lang siya na dinaraanan ng mga tao. Iba nga talaga nagagawa ng magandang panlabas ng anyo. Halos lahat ng mga models na nakikita niya ay mga baguhan at mga bata pa. Natigilan siya na makasalubong isang babaeng malaking-malaki ang tiyan. Monica? Tumigil ang babae sa harap niya at ngumiti. Hi, you might be Ash? Clara? Hindi rin makapaniwala ang babaeng nakatitig sa kanya. Hi, Monica. Nakangiting bati niya rito. Wow, I'm speechless. Look at you. I'm glad to see you again, Claring. Ash. Niyakap siya ng babae. Nagdadalawang isip pa siyang yakapin to dahil baka maipit niya ang siya nito. If it's still not too late to say sorry, then I really want to say sorry for being stupid. Nakita niya ang sinseridad sa tono ng boses nito. No worries. Matagal ko na yung kinalimutan. Congratulations at magiging mommy ka na pala. Napatingin pa siya sa malaking tiyan ng babae. Thank you. Inawakan pa nito ang tiyan nang sumagot. You still remember Mr. Velasco? Pilit niyang inaalala ang binanggit nito. The one who was in charge with the marketing production? Tumango-tango ito. Yup, I am married to him. Masayang balita nito. Oh, that's great. You see, matagal na ako nag-give up kay Adrian. Hindi naman siguro sekreto sa lahat ng kabaliwan ko sa kanya dati. Natatawang sabi ni Monica. Oo nga pala, isa rin nga palang babae na patay kay Adrian gaya niya dati. There was this one time when he told me frankly that he's in love with someone else. He said it would be best if I would direct my affection to someone who truly deserves me. I could still clearly remember that time. Hindi na siya halos pumupunta ng office. I thought nga babalik na naman siya sa pagbabanda niya eh. He was so annoying and so hot-tempered that time. Mabuti na lang wala ka ng mga panahong yon. He was so different. I think tatauhan lang siya na ma-ospital ng lola nila dahil sa konsumisyon sa kanya. I don't know what happened to him. Naisip ko baka broken-hearted siya ng mga panahong yon. Would you believe it? Na kahit si Hannah walang nagawa? Hindi alam ni Clara kung paano magre-react sa sinabi ng babae. Anyways, I'm a happy wife now and we're expecting our second baby na. I don't know with Hannah if kailan naman siya matatauhan. She's still forcing herself to Adrian, who obviously doesn't love her anymore. Hindi kaya si mysterious woman yung tinutukoy niya, yung sabihin niyang he is in love with someone else? Mind you, I don't believe na si Chelsea ang mysterious woman. I think ibang babae yon at ayaw lang pangalanan ni Adrian. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Monica. Napatawa na lang siya ng pilit dahil di niya alam kung anong iisipin sa mga narinig. Ayaw niyang mag-assume at malay ba niya kung ibang babae ang pinagkakagano ng binata. Ang alam niya hindi kailanman nawawala ng babae si Adrian. Oh, speaking of the devil, here she comes again. I don't know what it would take her to accept the fact that it's about time for her to move on. Napalingon si Clara dahil nakatutok ang mga mata ni Monica sa may likuran niya. Nakita niya si Hannah, maarting naglalakad papunta sa direksyon nila. Napakunot noon rin tong nakatingin sa kanya. Nagtataka marahil ito kung bakit nandun siya. Do you know where Adrian is? Wala kasi siya sa office niya. Hindi man lang to bumati na makalapit na sa kanila. Kay Monica na nakatuon ang tingin nito. Maybe he doesn't want to be found? Parang walang anumang sagot ni Monica. Tumaas ang kilay ni Hannah. I did not know you still feel jealous kahit magkakababy ka na uli. Nanguuyam na sagot ni Hannah. Oh my! Hanggang ngayon ba'y nagbabangayan pa rin ang dalawa dahil kay Adrian? Paano na lang kung malaman din ng mga ito ang nakaraan nila ng binata? Paano kung nalaman ng mga ito ang nangyari sa kanila ng binata sa kuweba? Nasa studio si Adrian.
Siya na ang sumagot bago pa magsabunutan ang dalawa sa harapan niya. Siya naman ang tiningnan ni Hannah na mas lalo yatang tumaas ang kilay. Adrian, you sounded like you're very close to him. Pinipigilan lamang ni Clara ang sarili na patulan ng babae. In case you don't know, she's working there before as Adrian's assistant. Remember, Clara Ibarra? Si Monica ulit. Clara Ibarra? Parang hindi nga siya nito maalala. Really? Para talaga silang malapit na magkaibigan na nag-reminisce ng nakaraan. Oh! The weird woman with thick glasses who dressed like a clown most of the time? Namimilog pa ang matang sabi ni Hannah. Muntik nang siya naman ang mapataas ang kilay dahil sa description nito sa kanya. Sa kanya naalala na totoo naman lahat ng sinabi nito. Si Monica alanganing napatingin sa kanya pero tumango lang din kay Hannah na nakataas pa rin ang kilay. Yeah, what about her? Pahalokip-kip na dugtong ni Hannah. Ang sarap talagang layasan ng dalawang to. Well, that's me. I'm Ash and I'm also Clara Ibarra. By the way, nice seeing you both again. Mabilis na nagpaalam siya at tinilikuran ng dalawa. What? She was that woman? Pinagkakaisahan niyo ba akong dalawa? And don't tell me kakampi ka sa kanya dahil alam mong may something sa kanila ni Adrian. Adrian will always go back to me no matter what. Until when are you going to wait for him to come back? Can't you see he is not heading your way anymore for more than 6 years now? Napailing-iling na lang si Clara sa narinig pang pag-uusap ng dalawa habang palayo na siya sa mga ito. Lumabas nga siya ng building at pumunta ng mall. Ayaw na niyang bumalik pa sa Dynasty Building. Tinawagan niya ang ina. Para ipaalam na ipasabi na lang sa kanilang may emergency meeting siya kahit wala. Sinabi niya na lang na may biglaan siyang lakad na alam niyang hindi paniniwalaan ng ina pero pumayag naman ito. Ayaw niya sanang umalis na hindi man na nagpapaalam na maayos kay Mrs. De Luca. Hiningi niya na lang sa ina ang number nito para matawagan niya at makapagpaalam siya through phone. Tinanggap naman agad ng matanda ang dahilan kung bakit di siya makakabalik. Kanina pa rin pala tumutunog ang phone niya bago pa niya tawagan ng mama at ang lola ni Adrian. Nakailang tawag na pala ang binata na hindi niya nasagot. Kaya nang tumawag siya sa lola nito ay sumabat na ang binata bago pa siya nakapagpaalam sa matanda. Is that Claire, La? Narinig pa niyang tanong sa kabilang linya. Umuo naman ang lola nito. Wait, let me just talk to her first. Gusto niya sana ang pagbabaan nito ng phone bago pa ibigay ng lola nito ang phone sa kanya. Claire? Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Yeah. Why are you avoiding me? We had an agreement. Oh, come on, Adrian. Seryoso mo ba talaga yon? Pwede ba wag natin pag-usapan to sa phone? Maririnig ka ni na mama at ng lola mo. Okay, mag-dinner tayo mamaya at saka tayo mag-usap. I can't. Busy ako. Then pag-usapan natin dito sa phone. Matigas na sabi ng binata na parang wala nga yatang balak ibaba ang phone. Ano bang pag-uusapan ninyong dalawa? About ba sa pictorial ninyo? I thought nasimulan nyo na yon last week. Si Mrs. De Luca ang narinig niya sa kabilang linya. Oh no, La. It is something personal. Walang gatol na sagot ni Adrian. Siyempre, narinig niya. Napamulagat tuloy siya. Di yata't wala nang pakialam ito na iparinig ang usapan nila sa mama at lola niya. Are you trying to blackmail me? Inis na tanong ni Clara. What time should I pick you up for dinner? Bumuntong hininga siya. Alam niya hindi talaga siya nito titigilan. Magkita na lang tayo somewhere. Walang nagawang sabi niya. Nagbigay ng oras at lugar ang binata bago nito binalik sa lola nito ang phone. So, you have a date with my apo? Parang nanunudyo ang tono ni Mrs. De Luca nang ito na ulit ang nakausap niya. Purely business lang po. Alanganing napatawa pa siya rito. If you say so. Parang hindi naniniwala ang sagot ng matanda. Bumalik ang inis niya sa binata nang maibaba na ang phone. Sawa na siguro si Adrian sa mga babaeng humahabol dito, kaya mas gusto nitong ito nang maghabol. Kaya sumagad ang inis niya, baka hahabol-habulin niya ito ulit. Kapag tumigil na ito sa kakakulit sa kanya, tingin niya mawawalan agad to ng gana sa kanya kung mag-aalaklara ulit siya na parang engot na isisiksik ulit ang sarili sa binata hanggang sa ipagtabuyan na naman siya. Sa kabilang banda, alas 7 ng gabi na pagkasundo ang makita sa isang restaurant. Kahit anong pamimilit ni Adrian, hindi siya napagpapasundo rito. Umuwi muna siya ng sarili niyang bahay. Sa ngayon, isang beses sa isang linggo lang siya naglalagi sa bahay niya na iyon dahil nakiusap ang mama niyang sa bahay muna siya nito tumira hanggang sa dumating ang mga apo nito.
Pinagbigyan niya ang ina dahil gusto niya ring mabawi nila ang mga taong hindi sila nagkasama. Naligo lamang siya at nang mabilisan, nagsuot ng simpleng blouse at pantalon. Naka-flat shoes lamang din siya. Konting pulbo at lipstick lang ang tayong kolorete sa mukha niya. Wala siya ni anumang ala sa suot. Nagsuklay siya ng buhok at tiniyaang nakalugay lamang iyon. Hindi niya pinagdahan ang date ko noon nilang dalawa. Ni Adrian, ayaw niyang isipin itong atat na atat siya sa pilitang date na iyon. Ayaw man niyang aminin na may munting excitement din siyang nararamdaman, pero ayaw niya na lamang pansinin. Tinignan niya ulit ang sarili sa salamin. Para siyang estudyante lamang, sa ayos niyang iyon. Tinignan niya ang oras at malapit na mag-alas 7. Sinadya niyang bagalan lang ang kilos para wag naman siyang masyadong atat. Hindi niya alintana kung malit man siya ng dating. Mas mabuti nga kung paghintay niya ito na matagal para madala na ito. Nang biglang tumunog ang phone niya. Napabuntong hininga siya na makitang si Adrian tumatawag. May 15 minutes pa ako. Yun agad ang binungad niya na sagutin niya ang tawag ng binata. Kanina pa akong 6 dito. What? Sino ba naman kasi nagsabing pumunta ka dyan ng ganun kaaga? Gusto ko lang. Susunduin na kita dyan. Wala kaya tang balak sumipot, Claire? Kung wala nga, susunduin kita sa bahay mo. I got your address from your mom. Pinuntahan kita sa bahay ng mama mo kaninang 5 pero wala kang araw. Before you react, kusang binigay ng mama mo ang address ng bahay mo. Napapikit na lamang siya habang napabuga ng hangin. So, susunduin ba kita dyan or pupunta ka na rito? Parang naghahamon pa talaga ang tono nito. Papunta na ako. Maagap na sagot niya. Isinukbit niya kaagad ang maliit na shoulder bag at lumabas na nga ng kwarto. Binabaan niya na ito ng phone nang hindi man lamang nagpaalam. Di naman kalayuan sa bahay niyang restaurant na kakainan nila. Nang tignan niyang oras ulit ang makarating sa lugar na iyon, nakita niyang 10 minutes lang naman siyang late. Nilibot niya ang tingin at nakita niya agad si Adrian na nakapaskil yata sa bukana ng restaurant ang mga mata kanina pa. Nakita niya ang malaking ngiti nito nang makita siya. Biglang tumahip ang dibdib niya sa klase ng ngiting ibinigay nito sa kanya. Relax, Clara. Hindi ka na si Clara nagkakandara pa sa mokhong na to. Pinaalalahanan niya kaagad ang sarili. Lumapit siya sa mesang kinaroroonan nito. Agad hinila ni Adrian ang upuan para makaupo siya. I really thought hindi mo ako sisiputin tonight. Parang nabunutan nga ito ng tinik sa tono ng pananalita nito. Hindi gumingiting umupo siya. And if hindi nga ako sumipot, umupo muna ito bago sumagot. I will bring this restaurant to your home. Dadalhan kita ng foods din sa bahay mo tayo kakain. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya habang pa-cute ang pagngiti nito. Umirap lang siya sa binata, tsaka walang imek na kinuha ang menu. Hindi siya mapakali pagkatapos silang maibigay ang order. Is there something on my face? Hindi na nakatiis sa tanong niya nang wala yatang balak alisin ng binatang tingin sa kanya. I'm sorry, it's just that you're prettier when you're not wearing any makeup. I also miss your wild curly hair. Siguro, look. Sumipot ako para sabihin sa'yo, kalimutan mo na yung pinag-uusapan natin sa resort. It was just a one-night thing. So kalimutan mo na yung agreement na pinagsasabi mo about fling. Ngayon ko lang narinig na may agreement pala yung mga ganon. Let's pretend na lang na hindi yun nangyari, then we will stick to business. No more. Natigilan siya sa pagsasalita dahil parang wala namang naririnig ang binata. Mataman lang siyang pinagmamasan nito. Nakataon yata ang pansin nito sa paggalaw-galaw ng mga labi niya. He is impossible. Will you please focus? Naiinis sa sabi niya. Oh, I am. Walang anumang sabi ng binata. Sa mga labi niya pa rin nakatingin. Huminga siya ng malalim para pigilan at mainis pang lalo. Ano ang gagawin ni Clara sa pangungulit sa kanya ni Adrian? Madala kaya siya nito sa pagpapakyut ng binata? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.